So yan, gagawa tayo ng masarap na pares. Ang sekreto, ayan, isi-share po natin. Kaya panoorin nyo po yung video hanggang sa dulo. Dahil bawat details pa nang i-discuss ko is napakahalaga sa pagluluto ng pares. Okay, so ngayon hiwa muna tayo ng bawang at sibuyas. And ginger, yan. Mahalaga po ang ginger sa pares. Okay, so depende po kung gusto nyo julienne, pwede. Kung gusto nyo po na mas small dice, pwede rin po yan. Depende po sa inyo. Ako naman julienne lang lahat. At saka yung garlic is nag-small dice ako. Okay, and then maggisa tayo kay yung kawali. Lagyan natin ng mantika. Okay, so lagyan natin ng sibuyas. Inuuna ko po ang sibuyas guys kasi gusto ko mag-caramelize ng konti ang sibuyas bago ko ilagay ang ginger. So pangalawa po yung ginger kasi matagal din ma-unlock yung flavor o aroma ng ginger bago yung garlic. Ayan, sinunod po natin yung ginger. Okay, and then after ilang minuto saka po natin ilalagay ang garlic. Okay, ayan, tinutos natin ng konti. Okay, ilagay na po natin yung garlic. Yan, kasi ang garlic po mabilis lang po mag-unlock yung aroma o tinatawag na sulfur. Okay, yung sulfur po yung chemical na nakukuha sa garlic at mabango po yan. Okay, and then yan, saka po natin ilalagay yung ating karne. Okay guys, iba naman pag alam nyo po na malinis yung pinagbilhan nyo ng karne, huwag nyo na pong hugasan kasi po yung flavor po ng karne is mawawala. Kaya kami po dito sa pag supermarket ko binibili, hindi ko na po hinuhugasan yan. Kaya yung minsan yung iba hinuhugasan, nawawala po yung myoglobin niya, yung katas niya. Okay, yung juice ng karne. Kaya hindi ko po yan sina-advise na hugasan. Kapag madumi naman po at dirty market ang pinagbilan, hugasan nyo po, wala nang problema yun, nasa sa inyo po yun. Okay, and siguraduhin po na ginisa po natin siya na maayos o magkaroon siya ng caramelized reaction. Mas masarap po ang karne kapag ginisa natin at nagkaroon siya ng caramelized reaction sa kanyang paligid, yung nagkakaroon siya ng brown color. Okay, medyo burn ng konti. And then lalagyan natin ng black pepper. Okay, fresh black pepper po ang nilalagyan natin dyan, fresh ground black pepper. Okay, nilagyan ko ng toyo, and then oyster sauce at saka brown sugar. Okay, nilagyan ko po yun ng brown sugar. Okay, at saka yung anis, ayan 2 piraso lang. Hindi po tayo naglalagay ng maraming anis kasi masyadong strong po yung aroma niyan o yung flavor niyan. Okay, yung iba kasi nakakaumay pag sobrang daming anis, and then pakukulaan nyo pa na matagal yan. Alright, so ngayon lalagyan din po natin ng bay leaf. Yung bay leaf po wag rin masyadong marami kasi masyadong pong strong yung flavor niyan. So 2-3 piraso lang, depende sa dami po ng karne at sabaw. Okay, then saka ko po yan lalagyan ng sabaw. Yan, ginisa ko muna. Yung iba nagluluto, nilalagyan muna ng tubig saka nilalagyan ng flavor. So ako medyo ginigisa ko ng konti. Yun po yung technique na sinasabi ko. And then kung makapansin nyo po guys, bakit hindi pressure cooker ang gamit ko? Okay, ako po kasi is nagpapakulo ng matagal. Okay, sinisimmer ko po yan ng more than 4 hours para mag-release po yung collagen ng karne. Okay, yan, pag kumulo na po yan, tinatanggal po natin yung bula sa ibabaw. Okay, o tinatawag natin impurities. Okay, ano po ba yung impurities? Yung impurities po kasi is katas po yan ng karne. Okay, o tinatawag natin myoglobin. So tinatanggal po yan kasi medyo may aftertaste po yan, o mayroon tinatawag na anggo, maanggo ng konti. Okay, nag low fire na po ako dyan. Okay, tinakpan na natin yan. So pinakulong ko po yan guys ng 4 hours. Kung mapapansin nyo, nung na-reduce siya, medyo yung sabaw niya medyo creamy na ng konti kasi po yan dahil sa collagen at saka sa yung katas talaga ng ng karne. Alright, so yan po yung pinakasekreto bakit ako hindi gumagamit ng pressure cooker. Okay, and then lalagyan po natin ng cornstarch. Okay, cornstarch or potato starch. Okay, ano po ba yung pinagkaiba guys? Ang potato starch po ay mas mataas po yung power niya sa thickening agent o yung thickening power niya kaysa sa cornstarch. Okay, and then yung potato starch
mas maganda po siya kung piniprecook nyo po yan. O ibig sabihin, isi-serve nyo pa kinabukasan o iniinit. Kasi kahit po yan lumamig is medyo thick pa rin siya. Yung cornstarch po kasi pag lumalamig siya is nagiging malabnaw. Okay, yun po yung pinagkaiba. O parehas naman po sila na balance yung flavor niya. Pero siyempre depende po yun sa purpose niya. Okay, so yan, after natin pinasimmer lang po natin ng konti pa. Yan, so creamy na po siya. Guys, kung mapapansin nyo to, kahit lumamig na po siya, is creamy pa rin siya because of ang reason nun is yung collagen na lumabas sa karne ng baka at saka doon sa mga buto niya. Okay, kaya medyo creamy pa rin yan dahil doon sa collagen. Nare-release po ang collagen sa pagpapakulo na matagal. Okay, hindi po sa pressure cooker. So mas malasa po yan kaysa sa ordinaryong pressure cooker. Okay, so yun. Isa rin po sa technique o pinakamagandang is yung partner po talaga ng pares is fried rice. Okay, so mas masarap po ang pares nyo kapag ipinartner nyo po yan sa fried rice. Kung sa steam rice naman medyo tatabang ng konti. Okay, so yan na po, ginarnish natin ng fried garlic and spring onion. So yun lang guys, so enjoy na, masarap yan So follow for more videos. So maraming salamat po, bye bye.